Hi guys! So welcome back sa aking channel. So for today's vlog guys is pag-uusapan natin kung gaano ba katagal bago makakuha or ma-hired ng employer. So yun guys, so based lang po ito sa aking experience and experience na din po ng mga kakilala ko. So yun guys, so nag-start ako mag-apply September 10. So yun, September 10 is walk-in applicant po ako dito sa Pilipinas. So walk-in, so nag-start ako mag-apply September 10, 2024. So yun is orientation. So i-explain nila kung ano ba yung step by step na gagawin nyo bago makalipad papuntang Hong Kong. And then September 11, ito naman po is yung aking brokers or principal interview. And nung na-hired na po ako, medical po kaagad. So meron lang po akong binayaran sa aking medical na 3,500. So and then kaso nagkaroon ako ng pending, kaya bumalik ako noong September 16. And binigyan din nila ako ng gamot for 5 days. And then September 23 nag-retake ako ng x-ray ko. And then September 24, yun na po is fit to work na ako. And then September 25, pinabalik ako sa office para sa aking BTR, yung tinatawag nila na video and picture. So doon ka gagawa ka ng video para mai-market ka na nila doon sa Hong Kong. And then October 3, may tumawag sa akin na isang employer, kaso nga lang hindi ako na hired kaagad, and minsan lang may tumawag sa akin, kaya ang ginawa ko is naghintay pa rin. And then October 23, nag-message ako doon sa Hong Kong agency nila, yung ka-tie-up nung agency ko dito. Kaso walang reply. Kaya dahil doon is nag-try na ako mag-apply sa ibang agency, pero ito is online application na. Guys, dahil ngayon is meron na po tayo ngayong cellphone na ginagamit, is napapadali na po yung pag-a-apply natin papuntang Hong Kong. So marami na din po yung mga agency na pwede mong pag-applyan through online. So yun guys. So meron akong pinag-applyan na online. So si Mama Magenta. So isa din po siyang vlogger. So siya is meron siyang tatlong agency na alam. So doon ako nag-apply, and then meron silang GC. Pagka na-message mo na siya, and then okay na, ipapasok kanila doon sa kanilang GC. And then marami ding mga member doon, and then may nag-message doon na na-hired na siya. And yung ginawa ko, basta merong mag-message doon na na-hired na sila, ang ginagawa ko is mini-message ko sila through WhatsApp and tinatanong kung saan sila na-hired. And then one time may isang member na nagsabi na na-hired na siya. So nagtanong ako sa kanya kung saan siya na-hired. And dahil doon is binigyan niya ako ng mga pwede kong pagpasahan na agency sa Hong Kong. And doon ko nakuha yung aking employer. And doon ako na-hired. So yun guys, so nag-send ako ng application ko doon sa agency na yon noong October 29. And then sabi ng agent is meron na akong interview ng gabi. Kaso hindi lang natuloy yon kasi siguro busy yung employee. October 30 yon yung first na interview ko na direct hired or yung online. And then walang sinabi kung hired ba ako or hindi. So pinabayaan ko na lang, and nag-apply pa ako sa ibang mga agency. And then walang paramdam ng 31 and then 2 nag-message sa akin yung agency na gusto ulit akong ma-interview ng employer na yon. So in-interview ako, and then ang akala ko hindi pa ako hired kasi sabi ng agency is may message na lang ako. And then habang naglalakad ako, sinabi ko, Lord, kung talagang para sa akin to, sa akin or maka-hired ako, pero pag hindi, try ulit ako ng iba, ang sabi ko. And then biglang nag-message sa akin yung agency, and sinabi na confirm hired na daw ako. So yun, ganun kabilis na nag-apply ako ng October 29, and then first interview October 30,
And then second interview is November 3, and then hired na. So yun guys. So yung mga sasabihin ko sa inyo is based po sa mga kakilala ko or sa mga friend. So yun guys. So si Rox is start siyang mag-apply noong September 22. So meron daw siyang isang agency na pinag-applyan dito sa Pilipinas, kaso nga lang matagal daw yung process, kaya naghanap siya through online, and doon siya na-hired. So na-hired siya noong October 21. And then si Lai naman is nag-start siyang mag-apply noong October 4, and na-hired siya noong November 4. So parang isang buwan din siyang nag-apply. And then si Mad is nag-start siyang mag-apply noong October 25. So ito is online applicant. So October 25, and then October 29 is yung kanyang interview, or doon na din siya na-hired. So parang nag-start siyang mag-apply October 25, and na-hired siya kaagad. So yun. And ito naman is walk-in applicant. So ito is mga kasabayan ko sa pag-a-apply doon sa walk-in na pinag-applyan ko. So nakilala ko sila noong nagme-medical na ako. Nung nag-medical na ako, so nakasabayan ko silang kumain. So nag-start silang mag-apply is September 11. And then na-hired siya nung October 1. So ganon, katagal din bago ma-hired pag walk-in. And then September 11 din yung isa, and na-hired siya nung October. September 11 nag-start yung isa, and then na-hired siya nung October 27. And then yung isa naman is September 11 din, and then lumipat daw siya ng ibang agency kasi nga matagal daw ang tagal daw bago makahanap ng employer doon sa unang pinag-applyan niya, kaya naghanap siya ng iba. And then naka-flight na siya noong November 25. So yun guys. So ganun din kabilis at katagal ang paghahanap ng employer. Sa inyo din po yun kapag masipag po kayong magpasa ng mga application through online or mag-walk-in sa iba't ibang mga agency. Kapag gusto nyo talagang makalipad kaagad, is kailangan po natin ng sipag sa pag-a-apply. So yan lang guys. So thank you for watching. Bye bye.